So, good morning. Let's have our second topic sa sa ano to para sa week na to. Okay, so our topic for today still related sa cognitive development ng mga bata or ng every individual like you. But then let's try to see kung ano yung sinasabing coding theory. Okay, so in this case, again, gusto kong i-comment down nyo below yung name ninyo, okay? And your schedule. Okay, tingnan natin kung sino yung nagfa-follow ng instruction. Again, yung name, schedule na supposed to be kung anong schedule nyo. Limbawa kung Monday to Wednesday ba kayo, Monday to Wednesday. Kung Thursday to Friday to Saturday ba kayo, Thursday to Saturday. Okay? And the time, kung ano yung original time na original time na time ninyo sa klase ko. And at the same time, i-comment nyo din kung anong day ngayon. Okay. So this time around, we want to explore more on the verbal and visual learning channels ng every students. And at the same time in this presentation, we will try to introduce dual coding theory. This is a cognitive theory na nag-explain how we combine words and visual enhances learning and memory. Okay? So, ito yung gusto natin malaman at the end of this presentation. Now, so, ano nga ba tong dual coding theory? And who proposed it? Sino ba yung nagbigay ng idea about dito, about sa dual coding theory? Okay, so again, dual coding theory was introduced by Alan Paibio. Okay? Ni Alan Paibio around 1971. So according to Alan Paibio, he suggested two distinctive mental representation system. So meron tayong dalawang mental representation system na sinuggest ni Alan Paibio. According to him, meron tayong verbal presentation, which is kung ano yung ginagawa ko ngayon, and mental images, visual presentation. And at the same time, ginagawa ko rin ngayon. Kasi while I am talking, habang nagsasalita ako, nakikita nyo rin yung presentation ko. Okay? So it's a mix of verbal and mental. So let's try to explore ano nga ba itong dalawang mental representation na to. So according to Paibio, his theory proposes that our mind process and store information using both words and images. So these systems are independent but interact during learning. So yun nga ang sabi niya, yung according sa theory niya, yung utak daw natin nagwo-work siya using yung dalawang mental capacity na to, yung words and images. Ginagamit niya tong dalawang characteristics na to para mas lalo natin maintindihan kung ano yung nakikita natin. Okay? So halimbawa dito, when reading a story and imagining the scene described. So kung titingnan mo, sometimes kung may binabasa ka, sa binabasa mo na, sometimes hindi mo na-imagine kung paano yung itsura nun. Okay, halimbawa, let's say, sabihin nila,
sobra yung ganda ng heaven, hindi pa siya nakikita at hindi pa siya nai-imagine ng typical or ng tao dito sa earth. So sa sobrang ganda niya, hindi mo siya ma-imagine na gaano siya kaganda. Okay, halimbawa nun. Okay, kasi sometimes may mga story na sinabi lang sa inyo, nagigets nyo na. Okay, halimbawa, ganito. Pag sinabi kong, let's say, sabihin na natin, yung buhay sa Turkey, iba yung experience doon. Kasi yung buhay doon malamig, kahit gaano ka-init yung araw, hindi ka naman ganon pagpapawisan, especially pag almost winter. Okay? So, nung sinabi ko sa inyo yung kwento, naintindihan naman ninyo. Na-imagine naman ninyo. However, hindi siya ganun ka 100% na mafe-feel ninyo. 'Di ba? Unlike sasabihin ko sa inyo, yung init dito sa lamitan ay iba yung init niya. Para kang nanglalagkit na naiinitan. So ganyan kainit dito sa lamitan. So based sa dalawang story, kung titingnan nyo, mas nafe-feel nyo yung yung story number 2, which is yung dito sa lamitan, compare sa story number 1 na hindi nyo pa nafe-feel. Okay? So hindi nyo pa nakikita. So yung sinasabi dito, yung isang process ng ating pag-iisip, sometimes dalawa most of the time, dalawang category ang gusto niyang ma-feel natin o makita natin sa ating imahinasyon, sa ating utak, para mas maintindihan natin yung isang bagay. Yan yung words and images. So, yung images na sinasabi dyan, yan yung mga sa tingin nyo, nakikita nyo kung ano yung mga sinasabi doon sa history na yon. Okay, so let's move to the next. Now, there are 2 codes in our memory. Yun na nga ang sabi. We have verbal code and we have the visual code. So verbal code, it processes the spoken or written words. And the visual code is the process of taking pictures and diagrams and mental images. So these both codes are stored separately but are linked. Okay, so meron tayong dalawang codes in our memory. So these are the verbal and visual. Again, when we say verbal code, these are the spoken or lahat ng mga naririnig natin na salita or yung mga nababasa nating sulat. Okay? And at the same time, visual code, this is the process or this is the process of pictures, diagrams, and images. So ito yung mga nakikita natin sa mga nakikita nating pictures, nakikita nating diagram, and mental images. Mamaya makikita nyo kung ano yung sinasabi ko. Okay, at least you know yung verbal code and visual code. And it is stored in our brain in a separate place, pero nakalink sila. Okay, ibig sabihin may connection pa rin yung dalawa. So our brain keeps visual and verbal information in different areas, but they work together and can help recall the other. Okay? So yun na nga, nakaseparate yung kumbaga kung saan mo siya sinave na file sa ating utak, pero they work together. Kasi kung naalala mo kung ano yung sinasabi, let's say, naalala mo kung ano yung sinasabi ko,
maalala mo rin yung mga pictures na nakita mo while sinasabi ko yun or while in-explain ko yun. So example, seeing a picture of a water cycle may help recall the term evaporation and precipitation. Okay, so pag sinabi kong halimbawa water cycle, alam nyo na agad na may evaporation, may precipitation. Okay, when we say evaporation, ito yung nagiging water vapor ang tubig. Then when we say precipitation, nagiging ulan yung water vapor. Okay? Halimbawa tulad nito. Okay? Gusto kong i-comment down below ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Okay? You comment down below kung anong ibig sabihin nito. And ano naman ang ibig sabihin nito? Okay, so we have two images here. Di ko muna sasabihin kung ano yun. Comment down nyo below. Isulat ninyo kung anong first picture, anong ibig sabihin niya. Second picture, anong ibig sabihin nito. Okay? So kung titingnan natin, without saying any words, automatic alam natin na yung first picture, okay? Yung first picture na to, it does say na bawal mag or no smoking, bawal mag sigarilyo sa area kung saan mo yan siya nakita. Okay? Yan, picture pa lang. Pero it says everything. Very clear ang sasabihin sa'yo kung sino man may-ari ng lugar na yan. No smoking. Okay? On the next picture, ito naman, automatic sasabihin sa'yo or maintindihan ng utak mo na pag makita mo tong sign, ibig sabihin andyan ang toilet or yung water cycle, WC. Kasi pag sa labas ka, ang makikita mo ay, kasi dito sa atin sa Pinas, ang makikita mo ay CR. Okay, or comfort room. While pag sa labas ka naman, ang makikita mo ay WC, which is yung water cycle, okay? So same lang yun, toilet lang yun, okay? So yan. Okay, again, at least nakita ko na nag-comment down below kayo. Next. So we have associative connection, okay? So independent but cooperative system. Yun na nga, meron independent yung dalawa, merong verbal and merong visual. Independent ang every category na yan, pero nagko-cooperate sila bawat isa. And it create associative connections. Okay? So it forms linked pairs of words and images. Okay, so yung salita, kumbaga, na-prepare mo siya sa image. And it leads to double barrel learning. When we say double barrel learning, kasi dalawa yung naging source ng understanding mo. First, yung sa audio, okay? Sa verbal, okay? And next, yung sa visual. Okay? So when word and visual are linked, the brain forms a stronger memory. So either the word or the image can help us remember the concept. Okay? So yun na nga, pag magkasabay na yung salita and yung picture, ibig sabihin, mas mag-stay yan sa mind natin. Okay? Mas mag-stay yan sa mind natin. Kasi nga, doble yung pagka-save na auto-save siya sa dalawang part ng brain mo. Yung sa verbal and yung sa visual. Okay? What is
the benefits of, or what are the benefits of dual coding for learners? Ano ba yung kinaganda nito sa mga bata natin? Okay? Meron silang nakikita or nababasa, and at the same time naririnig galing sa atin. And at the same time, meron din silang nakikitang picture. Okay? So ano nga ba yung benefit nun sa ating mga bata? One, it enriches encoding process. So ibig sabihin, yung isa sa mga benefits, okay, you note that, isa sa mga benefits niya, ine-enrich niya yung coding process. Yung mental processing ng mga bata natin, dine-develop niya. Ibig sabihin, mas naiintindihan ng bata natin kung ano yung in-explain natin at yung pinapakita natin. Second, it leaves double memory traces. Di ba kanina minention na double barrel learning? Ibig sabihin, dalawang ano tawag dito? Dalawang process, verbal and visual, yung learning niya. Narinig niya na or nabasa niya na, at the same time nakita niya pa kung ano yung ibig mong sabihin. Third, it increases working memory capacity. So mas pinapastaas niyo yung chance na mas maalala mo kung ano yung learning na yun. Halimbawa, in the case of our students, nakalimutan niya man yung word or yung words, pero yung picture sasabihin niya, nakalimutan ko ma'am kung ano yung tawag dun. Pero yung kan nga ma'am, yung parang aso siya na malaki, hindi ko alam ma'am anong kan nun. So ganun, yung mga ganun. Sometimes yung mga bata natin, ganun yung sinasabi. Okay? So halimbawa, let's say sasabihin nila, nakalimutan ko ma'am anong tawag doon, pero yung mga tao ma'am yung may hiwa sa bibig, yung nagsasalita sila, so alam mo na bine-mention ng bata ay yung disease na may cleft palate. Okay, so yung mga ganun, it's not a disease actually. How should we say, kung siya, ano tawag dito? Deformities ng isang bata. Okay? And lastly, it reduces cognitive load. Ibig sabihin, mas pinapababa niya yung pag-process ng idea, pero nai-stick siya sa mind. Kasi hindi na kailangan mag-isip ng bata kung ano yung sinasabi mo. Once sinabi mo yun, plus andun sa tabi niya yung pictures, ibig sabihin magigets niya agad kung ano yung minimin mo. Okay? So, using visual and text-like narration prevents overload and makes learning easier and more efficient. Yun na nga. Yung paggamit ng text and at the same time images, yung pag-process ng bata sa information na yon ay very easy. And at the same time, mas efficient pa kasi nga binasa niya pa lang, nakita niyo yung picture, alam niya na kung ano yung minimin mo. Okay, so let's differentiate visual versus verbal information. Okay? So visual information this is synchronous or simultaneous. Okay, again, synchronous or simultaneous yung information niya. The student view all the information at once. Ibig sabihin kung ano yung nakikita niya, automatic mapagsabay niya yun na maiisip. Okay? Kumbaga, mapaprocess agad ng utak niya all at once. Unlike yung verbal, kailangan kailangan sequential. Okay? Process word by word. So, halimbawa, pag magbigay ka ng steps, sabihin natin, first, ihulog mo yung bawang. Next, ihulog mo yung paminta. Next, ihulog mo yung ganito. Okay?
Then ihulog mo ito. Sa picture, ilalagay lang yung isang babae na about to drop the ingredients. Tapos doon sa mga pictures na yun, makita mo may bawang, sibuyas, luya o ano pa yung idadrop niya doon sa kawali niya. Okay? At ihulog niya minsanan, igigisa. Okay? 'Di ba isang pictures lang yon, all at once yung information. Isahan. Unlike verbal, kailangan mo pang isa-isahin. Kailangan mong ihulog ito, then ito. Unlike sa isang pictures, automatic maintindihan agad ng bata. So visual are processed quickly as whole, whereas verbal content takes time and effort to interpret. Yun na nga yung sabi ko. Yung visual, nakikita nila agad kung ano yung idea mo. Okay, total idea na gusto mong ipahiwatig sa kanila. While ang verbal, kailangan mong isa-isahin kung ano man yun. Okay? Another example, let's say, sabihin na natin, for those who don't have any license at all, okay? May checkpoint. Nakita nyo may checkpoint. Malayo pa nakita nyo na may checkpoint. And maraming nag-aabang. Tapos doon sa area kung saan ang checkpoint na yon, may mga motor na na-hold. Okay? May mga motor na na-hold. So, without saying anything, kahit hindi ka binalaan ng tao na huwag kang tumuloy, ikaw mismo, alam mo kung ano yung nakikita mo. Malayuan pa lang. Alam mo na nanguhuli yung, let's say, LTO na yon or HPG na yon. Nanguhuli sila kasi bakit? Doon sa area kung saan yung checkpoint, may mga motor na standby. So, without saying anything, alam mo agad na kung may kulang sa part ng motor mo or kung wala kang lisensya or walang registration yung motor mo or walang side mirror, alam mo na hindi ka pupunta without even saying kung ano yung merong warning doon. Okay? Nakita mo na yun na hindi na kailangan sabihan pa sa'yo. Automatic, maiintindihan niya agad ng utak mo. Unlike, sabihin na natin, halimbawa, pumunta kayo sa isang dagat. Let's say. Pumunta kayo sa isang dagat, tapos sasabihin sa inyo ng mga tao doon, huwag kayo pumunta doon kasi nakakatakot yung area. Una, sasabihin nila, walang mga bahay doon. Pangalawa, merong mga nangunguha ng bata doon. Okay? Sasabihin nilang ganun. Pangatlo, malalim yung area na yun. Pang-apat, sasabihin nilang may pating doon. Okay? Yan. So, sinabi nila sa iyo isa-isa, sasabihin mo pa, huwag kang pumunta doon. Eh bakit? Ano yung reason ba't ako hindi pupunta doon? Kasi sasabihin nila, may nangunguha doon. Let's say, sabihin nila sa iyo, may nangunguha doon. Nangunguha ng alin? Okay? So, pinipicture out mo sa utak mo, ano kayong kinukuha nila? Tao ba? Ganito. Or kung nangunguha man, ano sila? Tao ba sila? Hayop ba sila? Or yung dagat ba mismo? So, hindi mo alam. Ikaw mismo, kailangan mong pumunta sa area at magmasid. Titingnan mo yung dagat, paano ba? Maalon ba yung dagat doon? Malalim ba yung dagat doon? Mga ganun. Malakas ba yung current? Yung takbo ng dagat doon. Kasi minsan may mga dagat, halimbawa yung sa Santa Cruz, pag naligo ka sa isang side, dadalhin ka palayo doon sa kabilang side. Kasi bakit? Malakas yung current niya. Okay? So yung mga ganun, pag sinabi lang sa'yo ng tao, pinaprocess pa yun ng utak mo, ano kayong ibig sabihin nun? Unlike pag nakita mo, automatic, walang sabi-sabi, maintindihan mo agad.
So, bakit importante yung visual sa atin? Especially sa ating bata. So, according kay Clark and Lyons, sinasabi nila na pag hindi mo include or hindi mo bigyan ng importansya yung visual mo, ibig sabihin huwag ka nang magturo. According to them, visuals ignored, don't teach. Okay? Kaya 'di ba every time na nagtuturo tayo, kailangan yung mga visual aids natin ay dapat ready. Kasi bakit? Especially sa mga elementary tulad natin. Kasi bakit? Para maintindihan ng mga bata natin kung ano yung mga pinagsasabi natin. Mapagsabay natin yung words and at the same time visual kung ano yung nakikita nila. Kasi 'di ba pag gumagawa tayo ng reporting, magkakaroon tayo ng meron tayong mga visual aids. So in this case, ito na 'yon. So sabi niya, pag i-ignore mo yung visual aids, huwag ka na lang magturo. Okay? Huwag ka na lang magturo kasi bakit? Mas mahihirapan yung bata mo. In this case, sa mga elementary. Okay? Of course, meron din naman sa mga college tulad ninyo na mas prepare ninyo yung merong pictures. Pero most of the time, especially sa level ninyo, dapat even pure text, alam na yan or maiintindihan nyo na agad. Okay? So diagram should require less effort to understand. So merong mga diagram mas madali nilang maintindihan. Okay? Kaysa sa text. Okay? It helps student analyze and connect ideas in text. So kumbaga, kung ano yung nakikita nilang picture, in our case, walang picture dito. So pag ganito yung dadalhin mo sa bata mo sa elementary, definitely mahirapan silang intindihin. Okay? Pero iba naman sa case ninyo kasi nga college na kayo. Okay? So visuals are powerful teaching tools because they simplify information and enhance understanding. So yun nga, very powerful yung visual or yung visual aids natin, especially sa mga bata. Kasi nga, na-enhance nito yung understanding ng isang individual, especially bata. So how do we apply this in the classroom? First, we use chart, we use graph, we use timelines alongside text. Then we also create graphic organizers. Okay? You can search for this kung paano yung itsura ng graphic organizer, ano yung itsura ng charts, graphs, timelines. Okay? And it encourage student to draw what they learn. Okay? So yun nga, para mas nakikita ng mga bata or na-encourage natin sila kung ano yung nakita nila or kung ano yung natutunan nila, kaya nilang i-represent yun into something like charts, into something like graph, timelines, or drawings, or maybe graphic organizer. So teacher can help. You as a teacher, you can help your students to remember better by pairing images with words. This dual input depends the understanding of your student. So in short, dual coding theory have two systems. Okay, again, dual coding theory has two systems, the verbal and visual. So independent but cooperative. Ibig sabihin, may independent function sila sa brain natin, pero they cooperate. Ibig sabihin, may connection sila sa isa't isa. And it also enhances memory and understanding. Okay? So na-enhance niya yung memory and understanding ng bata.
And lastly, it reduce cognitive overload. Ibig sabihin, hindi siya mahirapan mag-isip kung ano yung gusto nating ipahiwatig. Okay? So, dual coding improves how students learn and at the same time remember by activating both visual and verbal memory system. So again, yung dual coding, ini-improve niya yung learning ng ating mga bata. At the same time, mas mabilis nilang maaalala kung ano yung mga pinagsasabi natin in this case either visual or verbal memory. So yun, meron tayong question dito for the grade 7, the first year. Okay? Sorry, question para sa inyo. So, you answer this and you submit this assignment maybe on Saturday or on Friday, bukas. Okay, so how do you use dual coding in your learning or teaching? Okay? Paano nyo magagamit yung dual coding sa kung paano kayo matututo or sa pagtuturo ninyo? Okay? Second, share an example or idea of how combining visuals and text has helped you or your student understand a topic better. So magbigay kayo ng example, paano nyo i-combine yung visual and yung text at paano ito mas nakatulong sa inyo para maintindihan ninyo or ng student ninyo yung topic na dinidiscuss or binabasa ninyo. And lastly, encourage reflection helps solidify the concept and show practical relevance. For this one, siguro yung number 3 hindi muna. Okay? Kasi yung number 3, gusto ko sana magbigay kayo ng reflection ninyo on how to solidify the concept and show practical relevance doon sa visual and verbal coding ninyo. But then, doon muna tayo focus sa number 1 and 2. So, first question, how do you use dual coding in your learning or teaching? Second, magbigay ka ng example, kahit isang examples lang, kung paano naging madali sa inyo or sa mga estudyante ninyo na intindihin yung isang bagay gamit ang verbal and visual. Okay? So, yan yung assignment ninyo na isasubmit ninyo sa akin on Friday. Okay? So, I think doon na nag-e-end yung topic natin. I will be sharing more topics para matapos natin yung klase natin sa subject ninyo. Again, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.